Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God, Everyday. Halina po't sabay nating buksan ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Kapatid, kung minsan, hindi naman sa meron tayong galit sa isang tao. Pero bakit ganon kapag nakikita natin siya pinagpapala? Bakit parang mayroong kurot sa ating puso? Yung nandyan yung tanong na, bakit siya? Siya yung na-promote. Bakit parang mas maganda ang buhay nila? Lord, bakit sila yung pinagpapala? At minsan, hindi naman po natin namamalayan. Ito na pala yun. Naiinggit na pala tayo. Alam niyo po, yung inggit, kadalasan, hindi naman talaga yung nagsisimula sa galit. Actually, ito ay nagsisimula sa paghahambing. Hindi naman po kasi masamang humanga sa tagumpay ng iba. Pwede pa nga itong maging inspirasyon, di po ba? Pero may malaking pagkakaiba ang admiration at envy. Ang admiration po, it celebrates another person's blessings. Pero yung envy, it resents another person's blessings. Nakita po natin yon. One is celebration, one is resentment. Kapag naiinggit po tayo, ang blessing ng iba ay nagiging paalala ng mga bagay na wala tayo. At habang tinitingnan natin ang buhay nila, nakakalimutan naman natin ang kabutihan ng Diyos sa sarili nating buhay. Kaya kailangan po nating mag-heart check. Dahil an envious heart can never fully enjoy God's blessings because it is always counting someone else. Pakinggan po natin ang sabi rito sa Book of James in chapter 3, verse 16. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Malinaw po ang warning dyan. Ang inggit ay hindi lang nakakasira ng relationship sa ibang tao. Unti-unti rin itong ninanakawan ng peace ang sarili nating puso. Bakit po? Kasi po, comparison shifts our eyes away from God's faithfulness and fixes them on what others have. Isipin natin si Jesus. Hindi niya kinailangang makipagkumpetensya kanino man. Hindi niya kinailangang ikumpara ang kanyang sarili sa iba para malaman ang kanyang halaga. Buo ang kanyang tiwala sa Ama at sa misyong ibinigay sa Kanya. At ganun din ang nais ng Diyos para sa atin. Hindi porket pinagpala ang iba, nababawasan na ang ibinigay ng Diyos sa atin. Ang blessing ng iba ay hindi bawas sa blessing na maaaring ibigay ng Diyos sa iyo. May kanya-kanya tayong season. May kanya-kanya tayong calling. May kanya-kanyang timing. Kaya, contentment does not mean we stop dreaming. It means we stop comparing. Maaari pa rin tayong mangarap, maaari pa rin tayong magsikap, maaari pa rin tayong humingi sa Diyos. Pero habang iniintay natin ang gagawin niya sa buhay natin, matuto tayong magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Kaya heart check po tayo. Tanungin natin ang sarili natin. May mga tao ba na nahihirapan akong ikatuwa kapag sila ay pinagpapala? Mas madalas ko bang ikumpara ang buhay ko sa iba? At higit sa lahat, nakikita ko pa ba ang mga biyayang ibinigay na ng Diyos sa akin? And para po sa ating heart prescription, ngayong araw, piliin natin ang gratitude over comparison. Magpasalamat sa Diyos para sa 3 specific blessings sa buhay mo. Kung may taong pinagpala o nagtagumpay, i-congratulate natin siya. At dapat, sincerely ha. At kapag nahuli mong nagko-compare ka na naman, sabihin mo sa sarili mo, God has His own good plan and timing for me.
Okay ba yon? Dahil a contented heart celebrates God's goodness without measuring it against someone else's blessings. Amen po ba? Sige po, manalangin po tayo. Lord, patawarin mo ako sa mga panahong ikinukumpara ko ang sarili ko sa iba at hinahayaan kong nakawin ng inggit ang aking kagalakan. Salamat sa mga biyaya at sa mga natatanging planong mayroon ka pa para sa buhay ko. Turuan mo akong magtiwala sa iyong timing at tunay na magsaya kapag may ibang pinagpapala. Punuin mo ang puso ko ng pasasalamat upang matutunan kong maging kontento sa iyong kabutihan kaysa laging tumitingin sa kung ano ang mayroon ng iba. Nawa ang aking kagalakan ay laging nakaugat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa Heart Check at tandaan natin, hindi kailangang lumiit ang blessing ng iba para maramdaman mong pinagpapala ka. God is always good to you. Amen po. Ito po si Pastor Ernie at ito po ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Kung naging pagpapala po sa inyo, kapatid, ang mensaheng ito, please like and follow us on Facebook at subscribe rin po sa ating YouTube channel. At huwag din po natin kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Baka ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala rin sa isang taong nangangailangan nito ngayong araw. Ayan, hanggang sa muli po. God bless you.